Marami kahit sa mga henerasyon ngayon ang naniniwala sa lihi. Katulad ng nangyari sa isang bata sa Apayao na pinaniniwalaang ipinaglihi raw sa wildcat o mutit. Sa tuwing tataya sa ending ang mag-asawang Elma at Brendo, madalas sila'y tumatama. Di ay ti anak da nga ni Jaren. Dakil unay nga buenas dakinyana. Isuna ti swerteda. Katunayan, Pebrero nitong nakaraang taon, nakapag-uwi sila ng 33,000 pesos at nitong April 2023, 24,000 pesos. Nito namang Marso, 9,000 pesos ang kanilang napanalunan. Talaga namang buenas! Parang ang gaan-gaan ng pera. Madali lang mahanap para sa expenses namin. At ang kanila raw lucky charm, ang magdadalawang taong gulang na nilang anak na si Jaren, na ang braso, ulo, mukha, at buong katawan tinubuan ng mahaba at makapal na buhok. Hinawakan ko yung card, pinaturo ko sa kanya yung number. Yun, tinayahan ko. Lumabas po yung number na tinuro niya. Kaya pati mga kapitbahay nila, lagi raw binibisita si Jaren sa pag-asang baka pati sila maambunan din ng swerte. Ay, nagswerte dan. Ada siguro nagpaswerte kanya da. Maadaan ako mamitikas tatap no. At damit ti maabel ko nga kuamit. Nanya ti gasat dagiti ubing. Pero kahit na buenas ang inaakalang dala ni Jaren, nangangamba sina Alma at Brendo kung bakit nagkaganito ang kanilang anak. Wala pa kaming idea kung ano talaga na sakit ni Jaren. Nagwa-worry din ako kasi pag pumasok na sa school, binubuli. Bakit nga ba ganito kabalbon si Jaren? At may kinalaman kaya ang hinala ni Alma na ang sanhi nito ang kanyang pinaglihian? Ako talaga making kasalanan nito. Ang sarap ng pakiramdam ko nung natikman ko na po. Ang ano? Huli ka, balbon! Dito sa liblib na bahagi ng Conner sa probinsya ng Apayao, nakatira ang pamilya Gamongan. Sa tatlong anak ng mag-asawang Alma at Brendo, tanging si Jaren ang may kakaibang kondisyon. Ang ate kasi nitong si Mylene at ang bunso na si Kingsley, hindi naman daw ganito kabalbon. Kaya espesyal kung alagaan nila si Jaren. Sa kapal kasi ng buhok nito, madali itong mainitan. Kalbaryo sa bata, lalo na ngayong nakakapaso ang init ng panahon. Para mapreskuhan, pinapaliguan nila si Jaren ng maligamgam na tubig. Habang nakikita ko siya, lalo na pag pinapaliguan ko kasi buong katawan niya nakikita ko yan. Parang sakit sa loob. Pirmi rin nila itong tinututukan ng electric fan. Pag sobrang nainitan, lalong-lalo na ngayon, tag-init. Hanggang sa pagtulog, madalas daw irritable si Jaren. Ay, sobrang nangangati. Hindi naman nagkakaroon ng rashes pero hindi makakatulog pag hindi nakamot ng tatay niya yung likod. Kwento ni Alma, pagkapanganak pa lang niya kay Jaren, pambihira na raw talaga ang kapal ng buhok nito sa katawan, ulo, pati na sa mukha. Hindi ko talaga tanggap, ma'am, na ganun yung itsura ng baby ko. Talagang parang as in na hindi mo ma-identify yung mukha niya. Parang baby ng monkey, pati yung kulay niya. Parang kawawang-kawawa siya. Pagtungtong nito ng 1 taong gulang, Habang lumalaki siya, humahaba din yung balahibo niya, lalong-lalo sa mukha. noon, ginugupitan pa raw ng mag-asawa ang buhok sa katawan ng bata. Lalo na sa bandang likuran nito. Pero Pagkalipas ng 2 linggo, dumami na naman. Mas lalong kumapal nung ginupitan namin. Tinigil na namin, ma'am. dahil sa kakaibang kondisyon ni Jaren, si Brendo nagduda. Sabi ng mga barkado, nakuha niya sa abroad. Si Alma na masukan noong DH o domestic helper sa Singapore. Arabo ba yung tatay ng bata? Pagkalipas ng 3 buwan, pagbabago na yung mukha niya, yung lalaki na bilan ko, talagang hawig na hawig siya. Natanggap ko na siya. May kinatatakutang hinala si Alma kung bakit nagkaganito ang kanyang anak. Posibleng dahil daw sa kanyang pinaglihian?
Yung 4 months, parang gustong-gusto kong kainin yung mutit. Yung tawag namin yung wildcat. Ang sarap ng pakiramdam ko nung natikman ko na po. Isang beses ko lang kinain. Yung musang po is locally na tinatawag dito sa amin na mutit. Meron din po siyang common name na Asian palm civet. Hindi pa po sila nanganganib na mawala sa kanilang habitat. Indigenously practice po ng ating mga indigenous communities, siguro po ito yung mga traditional way of living nila. Meron po kasi tayong batas dyan na nagbabawal sa pagka-hunting o panghuhuli purposely for consumption under ng Republic Act 9147. Sino mang taong mahuli o mapapatunayan na nagkasala, pwede po siyang mapatawan ng parusa ng pagkakakulong ng 6 hanggang 12 years. Kasi hindi talaga ako aware na hindi pwedeng kainin. Kung bawal lang sana na hindi makain yun, ma'am, hindi ko talaga kinain yun. Hanggang sa laking gulat ni Alma nung iniluwal niya ang kanyang ipinagbuntis. Hawig daw kasi ito sa pinaglihian at kinain niyang hayop. Habang pinapadede ko siya, may sound ng pusa, yung tapos paglingon ko, yung baby ko pala, sinisisi ko sobra sa sarili. Sana hindi ko na lang kinain yung mutit na yun. Kahit pakiramdam nila, isinumpa ng mga mutit o musang ang kanilang pamilya, ang turing pa rin nila kay Jaren, biyaya. Ma'am. Simula nung dumating si Jaren sa amin, parang ang gaan-gaan ng pera. Madali lang mahanap. Buenas nga raw ito sa tuwing tataya sila sa ending. Hinawakan ko yung card, pinaturo ko sa kanya yung number. Yun, tinayahan ko. Lumabas po yung yung number na tinuro niya. Yung palayan namin, dati-dati, mga 20 kaban lang yun. Pero ngayon, ma'am, umabot naman ng 30 kaban. 30K din yung pera. Gayunman, hindi pa rin daw maalis sa mag-asawa ang mabahala. Nagwo-worry din ako kasi pag pumasok na sa school, binubuli. Kahit sana sobrang balahibo ni baby, sana wala nang maidulot na sakit si Jaren. Yung mga ibang tao na very judgmental na hindi po biro to. Minsan na raw nilang ipinakonsulta si Jaren sa espesyalista. Wala pa kaming idea kung ano talaga na sakit. Dok, may cream ba na pwedeng pangtanggal dito sa sobrang balahibo ni baby? Sabi ko, walang cream ate. Ile-laser lang natin to. Mga 5 to 7 years kasi bata pa siya. Tapos kailangan daw kasi matakpan yung dalawang mata niya. Kaya ang perang napanalunan nila, inipon para rin sa pagpapagamot kay Jaren. Kahit magkano yung magasto namin para ipaderma lang namin. Sana may himala na tutulong sa amin para may ipagamot namin siya. Nitong Biyernes, ipinakonsulta muli ng aming team si Jaren sa isang dermatologist. Kailan pa po niyo napansin na ganyan? Lumabas na sa akin yung hindi masyadong makapal. 1 month na siya, napapansin ko, lalo nung dumarami yung niya, yung balahibo. Ayon sa doktor, si Jaren, posibleng may kondisyon na kung tawagin, congenital hypertrichosis. Ito po isang inherited condition. Pero rare po ito, ha? Around 1 in 10 billion nagkakaroon nito. In fact, sa buong mundo, konti pa lang ang may ganito na kaso, wala pang 100 cases. Dahil sa sobra-sobrang buhok na tumutubo sa katawan ng mga may hypertrichosis, tinatawag din itong werewolf syndrome. May posibilidad ba, Dok, na matanggal yung niya? Yung balahibo. Ito po naman ay hindi naman necessary na kailangan na natin tanggalin. Concern ko, Dok, binubuli yung mga kamag-aral niya. Pwede pong i-laser. Pero ang laser po kasi kailangan po natin takpan yung mata niya. Base assessment kay Jaren, maaaring aabot po ito ng 10 sessions. Pwedeng every month, 4 to 6 weeks. Kahit nagagawin po yung procedure, maaari pa rin bumalik. I-recommend na i-observe po muna natin, At pag kaya na makapag-cooperate na si Jaren sa procedure, pwede na pong gawin yun. For example, pag yung mukha muna, Dok, yung ipapalaser namin. Kung sa mukha lang naman, mga more or less, mga 2-5 per session yan usually. Doon ko ba talaga nakuha, Dok? Ganitong itsura niya sa pinaglihian ng mutit? Hindi po nagkaroon po ng mutation doon involved po sa development ng hair follicle. Hindi po dahil sa paglihian.
Nangako ang dermatology clinic na susuportahan nila ang pagpapakonsulta kay Jaren. Free consult sila at bibigyan po namin ng discount for si Jaren. Tutuloy yung procedure na gagawin sa kanya. Samantala, ang lokal na pamahalaan ng Conner sa Apayao nagpaabot din ng tulong sa pamilya. Meron po kaming ibigay na grocery na galing po sa LGU Conner. Meron pa kaming financial assistance. Nangako rin silang tutulungan ang mag-asawa sa gastusin at pagpapagamot sa bata. Nagbigay rin ng tulong pinansyal ang aming programa. Maraming salamat po. Malaking tulong na po kay Jaren kasi check up na naman niya next month. Saktong-sakto sa laboratory niya to po. Patuloy man ang pagkapal at paghaba ng buhok sa katawan ni Jaren, ang pagmamahal ng kanyang pamilya hindi katulad ng buhok na napuputol o nalalagas. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.